Ang Apple ay hindi gumagawa ng mga kotse, at si Tesla ay hindi gumagawa ng mga telepono. Yan ang pinaniniwalaan ng mundo, pero ngayon, nagbago na ang lahat. Sa isang tech na industriya na mas mapagkumpetensya kaysa dati, ang mga kumpanyang nanalo ay ang mga may mas magkakaibang at makapangyarihang mga linya ng produkto. Ang Apple ay dating tiwala na maari itong maglunsad ng isang self-driving na kotse upang malampasan ang Tesla, ngunit si Elon Musk ay hindi na lang maupo. Ngayon ay gumanti na siya ng husto gamit ang Tesla Pi phone, isang direktang hamon sa Apple. Ang CEO ng Tesla ay hindi a strong hero sa mga sorpresa at sa pagkakataong ito. Determinado siyang ilunsad ang isang smartphone na matalo ang iPhone sa lahat ng paraan. Ayon kay Elon Musk, ang Tesla phone ay idinisenyo upang maisama ng walang putol at ligtas sa lahat ng mga produkto ng Tesla na ipinagmamalaki ng 2 beses ang mga tampok ng isang iPhone sa panimulang presyo na $9.99 lamang. Sa buong US, ang bato ay nasasabik, sabik na makuha ang kanilang mga kamay sa potential na game changer na ito. Mula sa mga leaks at maagang chismis, ang Tesla phone ay humuhubog upang yugyugin ang buong industriya ng smartphone. Kaya paano maaabala ng Tesla Pi phone ang tech world? Talaga bang madaig nito ang pinakamalalaking pangalan sa mobile? Tingnan natin ng maigi. Ang ideyang isang Tesla phone ay hindi bago. Ilang beses na itong tinukso ni Elon Musk noong nakaraan. Sa isang punto, hayagang pinunan niya ang Apple na sinasabing nasa Tesla ang lahat ng kailangan nito upang makabuo ng isang high-end na telepono na higit na nakahihigit sa iPhone. Noong 2023, pumunta si Musk sa X upang sabihin, "Hindi ako lubos na malinaw sa mga pagkakaiba sa pagitan ng aking kasalukuyang iPhone at ng mga naunang bersyon. 10% mas maganda ang camera?" At nang ilunsad ng Apple ang iPhone 16 noong Setyembre 2024, hindi nagpigil si Musk. Nag-post, "Mahirap sabihin ang pagkakaiba ng hindi tinitingnang mabuti." Na ipinahiwatig niya ay naghatid lamang ng maliliit na walang inspirasyong pag-upgrade. Lalong lumaki ang mga bagay nang ipakilala ng Apple ang bagong tampok na Apple Intelligence na isinasama ang ChatGPT sa iOS 18. Gumanti ang Musk, tinawag itong nakakatakot na spyware. Nagbabanta siya na ipagbawal ang lahat ng Apple device sa kanyang mga kumpanya kung ang feature ay ipinatupad sa OS level. Sa kanyang pananaw, ang Apple ay hindi sapat na matalino upang bumuo ng sarili nitong AI. Gayunpaman, ibinibigay nito ang data ng user upang buksan ang AI nang walang anumang tunay na control sa kung ano ang mangyayari sa data na iyon. Kaya, sa harap ng kung ano ang nakikita niya bilang lumalaking kapuruhan ng Apple, at hinihimok ng kanyang sariling ambisyon na lumikha ng isang super secure na telepono na mahigpit na pinagsama sa kanyang panloob na ecosystem, inilunsad ni Elon Musk ang Tesla Pi na telepono upang makipagkumpetensya ng direkta. Ano ang nasa Tesla Pi phone? Una sa lahat, kailangan nating aminin na ang Tesla Pi na telepono ay hindi isang uso o nakaistilong disenyo ng produkto. Noon pa man ay gusto ni Elon Musk na tumuon sa tibay at pagganap ng isang telepono, sa halip na isang marangya at mamahaling disenyo. Kaya maaari mong isipin na ang Tesla Pi na telepono ay hindi gaanong kapansin-pansin kaysa sa iPhone ng Apple, hindi namin itinatanggi iyon. Ngunit ito ay isang trade-off. Ang Tesla Pi na telepono ay higit na nakatuon sa pagkakaroon ng disenyo na nagpapahusay sa tibay. Una sa lahat, ang katawan ng Tesla Pi phone ay ginawa mula sa titanium alloy. Tulad ng alam nating lahat, ang titanium ay isang hinahangad na material ng mga tagagawa ng telepono para sa maraming mga kadahilanan. Ngunit ang lahat ay bumaba sa dalawang pangunahing katangian ng metal. Ito ay matibay at magaan, na dalawang bagay na talagang gusto mo sa isang smartphone. Sa katunayan, ang titanium ay sinasabing humigit kumulang 45% na mas magaan kaysa sa bakal habang 2 beses na mas malakas kaysa sa aluminyo. Non-magnetic din ito, na maring makatulong na mapabuti ang pagganap ng wireless charging. Dati, ang mga iPhone ay pangunahing gawa sa aluminyo o hindi kinakalawang na asero depende sa modelo, hanggang sa ipinakilala ng Apple ang iPhone 15 Pro at 16 Pro na gumamit ng Grade 5 titanium. Gayunpaman, ang Tesla Pi phone ay naglalayon para sa isang mas na-upgrade na version ng titanium na material, Grade 6 titanium, na siyang parehong material na madalas ginagamit ng SpaceX upang bumuo ng spacecraft na nagsisiguro ng pinakamainam na tibay at pagiging maaasahan. Ang haluang metal ay 3 to 4 beses na mas malakas kaysa sa aluminyo, humigit kumulang 30% na mas magaan kaysa sa hindi kinakalawang na asero, at may higit na paglaban sa kaagnasan. Kung ilalagay mo ang iyong telepono sa pang-araw-araw na situation, mukhang walang problema para sa Tesla Pi phone. Bagamat ang isang iPhone ay maaaring sirain sa pamamagitan ng isang patak na humigit kumulang 6 na talampakan, ang Tesla Pi na telepono ay sinasabing sapat na matibay upang mapaglabanan ang isang 13 talampakan na pagbagsak sa konkreto na may mga maliliit na gasgas lamang.
Ang isa pang natatanging tampok ng Tesla Pi phone ay ang kahangahangang water resistance nito. Bagamat nilagyan ng Apple ang mga iPhone nito ng protection sa tubig mula noong iPhone 7 na may rating na IP67, at sa mga susunod na modelo tulad ng iPhone 6 at higit pa sa pag-alok ng IP68, ang Tesla Pi na telepono ay higit na tumatagal ng mga bagay gamit ang isang IP69 na rating. Upang masira ito, pinapayagan ng IP67 na mabuhay ang isang device sa hanggang 1 metrong tubig sa loob ng 30 minuto, habang pinapalawak iyon ng IP68 hanggang 2 metro. Ang IP69, gayunpaman, ay hindi lamang nagbibigay ng parehong paglaban sa alikabok ngunit pinoprotektahan din laban sa mataas na presyon, mataas na temperatura ng mga jet ng tubig mula sa bawat direksyon. Nangangahulugan iyon na ang Tesla Pi na telepono ay maaaring patuloy na gumana kahit na sa matinding mga kapaligiran tulad ng mga sauna o industrial na condition, isang bagay na pinaniniwalaan namin na maraming user ang magiging kapaki-pakinabang. Ang Tesla Pi na telepono ay humahanga rin sa napakalaking 9-pulgadang AMOLED na display nito na tumutugma sa laki ng iPhone 16 Pro Max. Sinasabing nag-aalok ng 4K na resolution. Naghahatid ito ng pambihirang kalinawan at detalye para sa lahat mula sa streaming ng mga pelikula hanggang sa paglalaro o simpleng pag-browse sa social media. Sinusuportahan ng screen ang HDR10+ at umabot ng hanggang 1500 nits ng liwanag na tinitiyak na nananatili itong malinaw at makulay kahit nasa ilalim ng direktang sikat ng araw. Sa mga ultra-thin na bezel at screen-to-body ratio na hanggang 92%, ang display ay lumilikha ng nakakaingganyong karanasan sa panonood na mahirap baliwalain. Sa panig ng tibay, hindi pumapalya si Tesla. Gumagamit ang Pi phone ng nanoshield glass na sinasabing humigit kumulang 30% na mas lumalaban sa pag-crack kumpara sa ceramic shield ng Apple. Higit pang futuristic, may mga alingaw-ngaw na nag-eksperimento si Tesla sa isang self-healing liquid polymer coating katulad ng ginagamit sa marangyang pintura ng kotse na maaring automatikong ayusin ang mga maliliit na gasgas sa paglipas ng panahon. Sa kabila ng minimalist nitong pangkalahatang disenyo, ang Tesla Pi na telepono ay nakakagawa pa rin ng pahayag. Nagtatampok ang likod ng device ng nakasentro na pag-setup ng quad camera, at sa ibaba lamang nito, isang banayad ngunit kakaibang kumikinang na Tesla logo na kumikinang sa dilim, isang natatanging ugnayan na nagpapatibay sa pagkakakilanlan ng brand. Bagamat maaring hindi revolutionaryo ang layout ng camera na ito, tiyak na kapansin-pansin ito. Ang pangunahing camera ay 50 megapixels, bahagyang mas mataas kaysa sa 48 megapixel sensor ng iPhone 16 Pro Max at sumusuporta ng 3 beses na optical zoom. Kinukumpleto ito ng karagdagang sensor at LED flash. Ngunit hindi lang iyon. Isinasama rin ng Tesla Pi phone ang AI na automatikong sinusuri ang eksena, liwanag, kulay, at pangunahing paksa sa iyong kuha. Pagkatapos ay isinasaayos ng system ang mga setting tulad ng exposure, contrast, sharpness, at ISO sa real-time upang tumugma sa kapaligiran na ginagawang madali para sa sinuman, kahit na hindi photographer, na kumuha ng mga larawang mukhang galing sa isang professional na camera. At kung wala ka sa hitsura na pinahusay ng AI, huwag mag-alala. Maari mong palaging patayin ang AI filter at panatilihing hindi nagalaw ang original na larawan. Tulad ng alam nating lahat, ang Tesla ay bumuo ng isang reputation para sa pambihirang teknolohiya ng baterya sa mga dikuryenteng sasakyan, kaya hindi nakakagulat na ang kumpanya ay nagdadala ng ilan sa parehong pagbabago sa mga smartphone. Gamit ang Tesla Pi na telepono, nangangako sila ng isang malaking hakbang sa buhay ng baterya na maaaring ganap na baguhin ang laro. Ayon sa mga leaks, ang Tesla Pi phone ay gumagamit ng isang muling idinisenyong version ang 4680 na baterya, ang parehong advanced na cell na ginawa ng Tesla para sa mga EV nito, na kilala sa mataas na density ng enerhiya at top-tier na pagganap. Para sa paggamit sa isang smartphone, ang 4680 ay ginawang miniaturized sa isang pouch-style na format, ngunit nakapack pa rin ito ng parehong suntok. Sa kaibuturan nito, isa pa rin itong bateryang lithium-ion, ngunit pinapayagan ito ng pagmamay-ari ng Tesla na mag-imbak ng mas maraming enerhiya sa parehong dami ng espasyo na gumagawa ng malaking pagkakaiba pagdating sa real-world na oras ng paggamit. Ang particular na kawili-wili ay ang 4680 na baterya ay kasalukuyang nagpapagana lamang sa Tesla's Cybertruck, kaya ang pagdadala ng teknolohiyang ito sa isang smartphone ay nagmamarka ng isang industriya muna. Ang Tesla phone ay usap-usapan na tatagal ng 3 to 4 na araw sa isang single, isang bagay na hindi kayang gawin ng mga iPhone na may pinakamataas na dulo. Para sa paghahambing, ang iPhone 16 Pro Max ay may 4606 mAh na baterya, at ang paparating na iPhone 17 Air ay sinasabing may kasama lamang na 2800 mAh na baterya, halos 20% na mas maliit kaysa sa karaniwang iPhone na baterya.
Yan ay isang bomba, lalo na dahil ang buhay ng baterya ay isa sa mga nangungunang reklamo tungkol sa mga iPhone sa loob ng maraming taon. Ang limitation sa baterya ay patuloy na isang pangunahing dahilan kung bakit halos lahat ng mga mamimili ay umiiwas sa mga iPhone. Ang pag-urong ng baterya para lang gawing manipis ang telepono ay maaring maging pinakakaduda-dudang hakbang pa ng Apple. Ang Pi Tesla phone, sa kabilang banda, ay rumored na nagtatampok ng napakalaking 6,000 mAh na baterya na maaring mag-alok ng kapansin-pansing mas matagal na paggamit sa real world. At hindi lang iyon, sinusuportahan ng 4680 cell ang ultra-fast charging na sinasabing umaabot sa 80% sa loob lamang ng 25 minuto. Malaking panalo iyon para sa mga abalang user na nangangailangan ng mabilisang pagsingil habang on the go. Sinasabi rin ni Tesla na mapapanatili ng baterya ang 90% ng kapasidad nito kahit na pagkatapos ng 5 taon ng paggamit na nangangako ng pangmatagalang pagiging maaasahan na hindi kayang tugma ng karamihan sa mga telepono ngayon. Tulad ng malamang na Tesla ay nasa isang mas mahusay na posisyon upang lumikha ng isang bagong telepono na hindi Android o iPhone kaysa marahil sa anumang kumpanya sa mundo. At maaari kaming gumawa ng isang telepono dahil tulad namin. Tulad ng operating system ng Tesla, ito ay baray sa Linux, ngunit nagsulat kami ng napakalaking halaga ng software sa itaas nito. Ayon kay Elon Musk, ang Tesla ay hindi lamang gumagawa ng isang smartphone. Gumagawa sila ng isang ganap na bagong operating system na tinatawag na XOS na idinisenyo upang gumana ng walang putol sa malawak na ecosystem ng Tesla. Hindi tulad ng Android o iOS, hindi aasa ang XOS sa Google o Apple. Isa itong ganap na independenteng platform na nagbibigay sa Tesla ng ganap na control sa lahat mula sa privacy ng data hanggang sa user interface at pag-personalize na hinimok ng AI. Ang operating system na ito ay inaasahang malalim na isasama sa lahat ng iba pang produkto ng Tesla mula sa mga EV at solar panel hanggang sa Powerwall energy storage system, ang Optimus robot, at maging ang mga Neuralink device sa hinaharap. Nangangahulugan iyon na maaring umasa ang mga user sa isang antas ng pag-synchronize at pagpapatuloy na wala lang sa merkado ng smartphone ngayon. Habang si Elon Musk ay nanatiling tikom tungkol sa mga mas pinong detalye, malamang dahil sa mapagkumpetensya at mga kadahilanang panseguridad, malinaw na ito ay isang matapang na madiskarteng hakbang na naglalayong muling tukuyin kung ano ang hitsura ng isang konektadong tech ecosystem. Ang isa pang tampok sa pagbabago ng laro na inaasahan mula sa Tesla phone ay ang satellite connectivity sa pamamagitan ng Starlink network. Ang Musk ay nagbuhos ng $10 bilyong sa pagbuo ng isang pandaigdigang satellite constellation na naghahatid ng high-speed, low-latency na internet lalo na mahalaga sa mga malalayong lugar kung saan hindi maabot ng traditional na mobile infrastructure. Ang Tesla phone ay napapabalitang nag-aalok ng katutubong Starlink integration na nagbibigay ng bilis na hanggang 250 megabits bawat segundo, sapat na mabilis para mag-stream ng HD na video o gumawa ng napakalinaw na video call saan man sa Earth, nasa gitna ka man ng disyerto o malalim sa kagubatan. Iyon lang ang iyong telepono at manatiling konektado, walang kinakailangang mga cell tower. Ito ay isang napakalaking hakbang para sa mga nakatira o nagtatrabaho sa mga rehiyon na may mahinang internet access o walang mobile coverage. Sa pamamagitan nito, ang Tesla ay hindi lamang naglulunsad ng isang telepono. Binubuksan nila ang pinto sa isang bagong panahon ng tunay na pandaigdigan, walang connection na connection. Matagal nang inilagay ni Elon Musk ang isang mataas na prioridad sa seguridad sa pagbuo ng kanyang mga tech na produkto. Nauunawaan niya na sa digital age ngayon, ang personal na data ay hindi lang isang asset, ito ang pinakamahalagang bahagi ng privacy na pagmamay-ari ng bawat user. Iyon ang dahilan kung bakit ang bawat device na ginawa ng Musk at ng kanyang mga kumpanya, mula sa Tesla, EVs, at ang Optimus robot hanggang sa mga paparating na produkto tulad ng Tesla phone, ay in-engineered na may maraming layer ng matatag na seguridad upang bantayan laban sa mga pagtagas, paglabag, o hindi autorisadong pagsasamantala ng data. Paulit-ulit na idiniin ng Musk na ang seguridad ay hindi dapat ituring bilang isang tampok na bonus, kailangan itong itayo sa pundasyon ng teknolohiya. Malinaw ang pilosopiyang ito sa paggamit ng Tesla ng advanced na pag-encrypt, pagpoproseso ng local na data, at ang pangako nitong bawasan ang pagpapadala ng personal na information sa mga network. Lalo na sa Tesla phone, ang biometric data ay inaasahang maimbak at mapoproseso ng direkta sa device, hindi sa cloud. Isang malakas na pahayag tungkol sa paggalang ng kumpanya sa privacy ng user. Naiisip din ng Musk ang isang mahigpit na pinagsama-samang ecosystem kung saan ang mga Tesla device ay ligtas at walang putol na nakikipag-usap, na pinapaliit ang mga kahinaan at mga attack surface.
Ang holistic na diskarte na ito ay nakakatulong na lumikha ng isang digital na kapaligiran kung saan ang mga user ay maaring makadama ng tiwala na ang kanilang personal na information ay ligtas at nasa ilalim ng kanilang control. Ang isa pang natatanging tampok ng Tesla phone ay ang kakayahang gumanap ng maaasahan sa matinding temperatura. Bagamat maraming mga smartphone, kabilang ang mga iPhone, ay may posibilidad na i-throttle ang pagganap o kahit na isara sa sobrang init, ang Tesla phone ay idinisenyo upang mapanatili ang pinakamainam na pagganap kung nagtatrabaho ka sa ilalim ng nagniningas na araw o sa labas sa nagyayelong mga kondisyon ng taglamig. Ito ay naiulat na sinubukan upang gumana sa mga temperatura mula sa negatibong 4 na degrees Fahrenheit hanggang 131 degrees Fahrenheit. Ang masungit na kakayahang ito ay ginagawa itong isang game changer para sa mga manggagawa sa labas tulad ng mga construction crew, delivery driver, field engineer, o sino mang patuloy na gumagalaw sa iba't ibang klima. Sa mga options sa storage mula sa 512GB hanggang sa napakalaking 2TB, magkakaroon ka ng higit sa sapat na espasyo para komportableng mag-imbak ng mga malulutong na 4K na video, mga ultra-high resolution na larawan, at malalaking app na hinihingi ng hindi nababahala na maubusan ng kwarto. Higit pa rito, ang Tesla phone ay idinisenyo upang maisama ng walang putol sa malawak na ecosystem ng Tesla mula sa mga dikuryenteng sasakyan at ang Optimus robot hanggang sa mga Neuralink device. Sa hinaharap na nag-aalok ng ganap na nakasynchronize at nakataas na karanasan sa teknolohiya. Ayon sa mga kamakailang paglabas at chismis, ang batayang modelo ng Tesla Pi na telepono ay maaring ilunsad sa humigit kumulang $990, habang ang premium na version ay maaring umabot sa $1,300. Ang pagpepresyo na ito ay medyo makatwiran kumpara sa mga flagship smartphone ngayon, na karaniwang nasa saklaw mula $1,000 hanggang mahigit $1,600 sa paglulunsad. Ang particular na kapansin-pansin ay ang Tesla ay hindi isang traditional na manlalaro sa industriya ng smartphone. Gayunpaman, ang Elon Musk ay nagtataglay ng ilang pangunahing bentahe na ginagawang posible upang makagawa ng isang mataas na kalidad, premium na telepono sa isang mapagkumpetensyang presyo. Una at pangunahin, gumagana ang Tesla sa loob ng malawak at magkakaibang tech ecosystem na sumasaklaw sa mga dikuryenteng sasakyan, solar energy system, robotics, AI, at satellite network. Nagbibigay daan ito sa Tesla na gamitin ang sarili nitong mga teknolohiya, bahagi, at software nang hindi umaasa ng husto sa mga third party na makabuluhang bawasan ang mga gastos sa production. Ang isa pang pangunahing bentahe ay nakasalalay sa kakayahan ng Tesla na independiyenteng bumuo ng mga pangunahing bahagi tulad ng mga processor, baterya, ang pagmamayari nitong XOS operating system, at lubos na na-customize na AI software. Ang antas ng patayong pagsasama na ito ay hindi lamang binabawasan ang mga bayarin sa paglilisensya ngunit nagbibigay daan din sa Tesla na i-optimize ang produkto mula sa loob palabas na walang impluwensya ng mga pangunahing supplier tulad ng Google. Ang resulta, mas mababang presyo, mas mahusay na performance, at kakaibang magkakaugnay na karanasan sa buong Tesla ecosystem. Bukod dito, may kakayahan ang Tesla na gumawa ng mga bahagi at mag-assemble ng mga device sa sukat salamat sa karanasan nito sa mga makabagong pabrika mula sa sektor ng electric vehicle. Ang kumpanya ay nagpatupad ng lubos na automated na mga diskarte sa production at mga advanced na linya ng pagmamanupaktura na tumutulong na mabawasan ang mga gastos sa paggawa at material. Ang Apple, halimbawa, ay bumuo ng isang napaka-streamline at mahusay na pandaigdigang supply chain na nagbibigay daan sa production ng daan-daang milyong mga iPhone bawat taon na may mahigpit na kinokontrol ng mga gastos. Sa kabaligtaran, ang Tesla ay nasa mga unang yugto pa rin ng pagpasok sa merkado ng smartphone at hindi pa gumagana sa parehong sukat ng produksyon tulad ng Apple. Iyon ay sinabi, ang isang batayang presyo na $990 para sa Tesla phone ay kahanga-hanga at mapagkumpetensya pa rin, lalo na dahil sa makabagong teknolohiya nito. At higit sa lahat, ito ay simula pa lamang. Kilala ang Tesla para sa diskarte nito sa hindi gaanong oras, isang pangako sa patuloy na pagbabawas ng mga gastos at pagpapasimple ng teknolohiya sa pamamagitan ng mga innovation sa production at pag-optimize ng supply chain. Ang diskarte na ito ay nagbibigay daan sa Tesla na unti-unting babaan ang mga presyo ng produkto nang hindi isinasakripisyo ang kalidad, na lumilikha ng pangmatagalang competitive advantage sa marketplace. Ang Tesla phone ay higit pa sa isang smartphone. Ito ay may potential na maging isang susi na nag-unlock ng isang ganap na bagong stream ng kita na posibleng lampasan pa ang pangunahing negosyo ng automotive ng Tesla. Sa isang panahon kung saan ang mga smartphone ay naging kailangan sa pang-araw-araw na buhay, ang Tesla phone ay nakahanda na mag-tap sa isang napakalaking market na may halos walang limitasyong demand. Gayunpaman,
Ang daan sa hinaharap ay hindi magiging madali. Kakailanganin ng Tesla na mabilis na makaakit ng isang matatag na komunidad ng developer, bumuo ng isang nakakahimok na software ecosystem, at makipagkumpetensya ng direkta sa mga nangingibabaw na platform tulad ng Apple's App Store at Google Play. Ang napakalaking tagumpay ng iOS at Android sa paglipas ng mga taon ay higit sa lahat ay hinimok ng napakaraming dami at pagkakaiba-iba ng kanilang mga app. Kung walang malawak at nakakaengganyo na ecosystem ng app, kahit na ang pinaka-advanced na hardware ay mahihirapang panatilihin ang mga user sa mahabang panahon. Iyon ang dahilan kung bakit ang tagumpay ng Tesla phone ay nakasalalay hindi lamang sa teknolohiya at disenyo nito, kundi pati na rin sa kakayahan ng Tesla na magsulong ng isang masiglang komunidad ng developer at bumuo ng pangmatagalang pakikipag-ugnayan ng user.